very disconcerting, Your Honor. But bagamat ganon, ito ang mga sinumpaan sa salaysay na nangyaring tunay. At dun sa supplemental affidavit na aking nabasa na nabanggit din ni SDS na pati ang ating Pangulo na tumawag sa inyo na nakakagimbal na may nakalagay pa na ginawang dinuguan. Totoo po ba yon? According to the voice, Your Honor, Mr. Chair, as I heard. Having said that, Your Honor, ulitin ko lang po that I really applaud and salute you, sir, na ang mga binitiwan yung salita ay galing sa inyong sariling eksperyensya na walang pumilit sa inyo. At nakikita ko rin sa inyong affidavit na marami kayong, it is given na kakatakutan ninyo ang sitwasyon at safety ng inyong sarili at pamilya. Kaya sa aking maliit na kaparaanan, Ginoong Tagapangulo, nais ko pong imungkahi na marekomenda natin na mabigyan ng immunity ang sinumpaang salaysay ni Colonel Gerardo Padilla upang mabigyan naman siya ng karapat-dapat na proteksyon at maengganyo rin natin ng ibang witnesses at mga resource persons natin ngayon na magsabi ng katotohanan. At lumabas talaga ang totoo na huwag po kayong matakot at naririto po ang Congress, ang mga kongresista para bigyan po kayo ng suporta at lumabas ang katotohanan po. Thank you, Congressman Junicio. Doon sa iyong mungkahi na bigyan ng immunity ang ating witness, yan po sa kasalukuyan ay pinag-aaralan ng ating committee kasama po ang Department of Justice. At the appropriate time, yan po ay ilalabas po natin at aprobahan po ang inyong mungkahi. Maraming salamat, Congressman Junicio. Thank you, Mr. Chair. The next to interpolate is Congressman Paulo Ortega, the fifth. You're recognized. Thank you, Mr. Chair. Bigat tayo amin. A few questions, additional questions, because I had the chance to interpolate Mr. Witness already. Mr. Chair, Mr. Witness, kayo po ay na-appoint po nung time ng Pangulong Benigno Aquino, di ba po ba? No, Your Honor, Mr. Chair. Anong time po kayo na-appoint? I entered the prison service since 1983, and I rose from the rank, Your Honor. Sino po ang presidente nung panahon na yan? I think during the time of then President Erap Estrada. Okay, sir. So, wala po kayong utang na loob sa past administration. Wala po, Your Honor, Mr. Chair. Ngunit alam po natin na kahit po tayo'y walang utang na loob, kailangan po natin sumunod sa orders ng mga nakakataas. Hindi po ba, Mr. Chair, Mr. Witness? Yes po, Your Honor, Mr. Chair. Alam ko po, Mr. Chair, Mr. Witness, na hindi po kayo pabor sa mga nangyayaring drug war at EJK nung panahon ng dating administrasyon. Tama po ba ako, Mr. Chair? Yes Mr. po, Witness? Your Honor, Mr. Chair. So, kahit na nangyayari po yung mga... sa mga oras na yon at nangyayari po yung pagpatay at nangyari po yung pagpatay, sigurado po ako you were under a lot of stress. Tama po ba ako, Mr. Chair? Yes, Mr. Your Witness? Honor, Mr. Chair. Dahil po dito, Mr. Chair, Mr. Witness, to wrap up, nakatanggap po ba kayo ng mga threats? O nakatanggap po ba ng threats ang inyong pamilya, Mr. Chair, Mr. Witness? Yes, Your Honor, Mr. Chair. Yun lang po, Mr. Chair. Thank you. Thank you, Congressman Ortega. Bago po natin tawagin yung susunod na interpolator, mayroon lang ho akong interjection konti. Colonel Superintendent Padilla, dun sa una mong affidavit, binanggit mo si former PCSO head, no? General Manager Ms. Royina Garma. Tama po ba yun? Yes po, Yun doon Your sa Honor, una mong Mr. Chair. affidavit. Okay. Now, doon sa pagbanggit mo sa kanya, ang pagkakasabi mo doon ay nakausap niyo siya sa isang cellphone. Yes po, Your Sa Honor. cellphone ni isang PDL, ang pangalan ay Jimmy Fortaleza. Tama Yes po ba? po, Your Honor. Pwede ba, maaari niyo po bang ituro sa amin kung sino si Colonel Royina Garma dito sa bulwagan na ito?
Hindi ko po masyadong ko ang mukha, Your Honor, Mr. Chair. Hindi nyo Hindi kilala ko po yung mukha? kilala. Okay. Nandiyan ba siya sa kanan mo? Hindi ko po masyadong mamukaan, Your Honor, Mr. Chair. Okay. So hindi mo siya namumukaan. Hindi ko po mamukaan. Okay. Pero nakausap mo siya sa cellphone. Yes po, Your Honor. How sure are you na siya ay si Colonel Royina Garma? Because of PDL Jimmy Fortaleza, Your Honor, Mr. Okay. Chair. Sige. Salamat. Siya si Jimmy Fortaleza, di ba? You are Jimmy Fortaleza. O, pwede bang pakipatutuhanan mo nga na sa cellphone mo tumawag si Royina Garma para makausap si Colonel Padilla dahil yun ang ayon sa iyong salaysay, di ba? Yes, Mr. Chair. Kilala mo si Royina Garma? Yes, sir. Pwede bang ituro mo rito kung nasaan si Royina Garma? Yes, sir. So, si Royina Garma, siya ba yung dating PCSO General Manager? Yes, sir, and she is my classmate in the Philippine National Police Academy. Okay. Sige, thank you. Salamat. Now we will Mr. call... Chair, pakiulit nga po yung sinabi niya na hindi ko masyado narinig yung Pwede bang pakiulit mo ulit? Classmate kung ano yung sinabi mo? Classmate kayo ni Colonel Royina Garma. Yes, Mr. Chair. Kailan po yun? Kailan? We are member of Philippine National Police Academy Class 1997, Mr. Chair. Okay. Sige, maraming salamat. So, ang next to interpolate is Congressman Johnny Pimentel. You're recognized. Thank you, Mr. Chair. We have already had 3 hearings wherein Colonel Padilla was a resource person. In those 3 previous hearings, Colonel Padilla has submitted 5 affidavits. Yung unang sinabit po niya is sa August 27, wherein he denied any involvement in the killings of the 3 nationals. Then on September 2, Mr. Chair, nag-submit na naman po siya ng affidavit. However, this time he has admitted that Colonel Royina Garma indeed talked to him over the phone through the prodding of Jimmy Fortaleza. Now, on September 4, meron na naman po siyang sinubmit na affidavit po na pinatotohanan niya yung sinabi ni Leopoldo Auntalan Jr. na tumawag sa kanya si former President Rodrigo Duterte and congratulating him. Now, on September 9, nag-execute na naman siya ng sa supplemental affidavit at dito po may hinahayag na naman siyang importanteng impormasyon sa komitiba wherein tinuturo niya si Colonel Garma ang isa sa mastermind ng pagpatay ng Chinese nationals. Bakit ko po sinasabing isa sa mastermind si Colonel Garma? Because we already know the facts based on the several resource persons that have testified in this hearing. At lahat po doon sa mga affidavit ng 3, ni Jimmy Fortaleza, ni Leopoldo Auntalan at saka ni Colonel Padilla, lahat po ay nagtuturo na si Royina Garma ang nag-utos na ipapatay yung 3 Chinese national. Ngayon, Mr. Chair, balikan ko lang po si Colonel Padilla. Kasi nintunanong po ninyo si Mr. Chair, si Colonel Padilla. Ang tinanong ho niyo siya kung kilala ba niya si Colonel Garma. Ang sagot po ni Colonel Padilla, hindi ho niya kilala. However, Colonel Padilla, on paragraph 5 of your second supplemental affidavit, bago mangyari ang pagpatay sa 3 Chinese drug nationals na nakadetain sa nasabing piitan, ay tinawagan ako ni Colonel Edelberto Leonardo. Itong si Colonel Edelberto Leonardo, ito po ang amo ni Colonel Garma sa CIDG sa Davao Station. Pagdating ko sa station ay nandun si Colonel Garma based sa sinumpaang salaysay po ninyo. Kinausap ako ni Colonel Leonardo ng mga 30 minutes at mga bla bla bla. Pero very clear po dito, Colonel Padilla, na nag-meeting po kayo bago nangyari yung insidente
bago po nangyari ang krimen, nakipag-meeting po kayo sa CIDG station in the presence of Colonel Leonardo and in the presence of Colonel Garba. Imposible naman po na nag-usap kayo na almost 1 hour, 30 minutes to 1 hour. At kaharap nyo si Colonel Leonardo, si Colonel Garma, hindi ho nyo maturo dito. Medyo napaka-imposible pong sitwasyon, Mr. Chair. So ano po ba? Kilala nyo ho ba si Colonel Garba o hindi? Baka nagbago ang tsura niya. Nagbago po ang itsura kasi slim, nagbago. slim pa siya nung nagkita kami, Your Honor, Mr. Chair. Ganun po ba? Opo. Pero alam mo nyo, based on forensics, ang tao po, pag maliit pa, hanggang paglaki niya, kahit na tumaba siya, kung kilala mo talaga siya, kung nakausap mo na siya, whether he became fat, whether he was thin, makikilala ho ninyo. Gaano ho ba katagal ang meeting ninyo with Colonel Leonardo and Colonel Garma? Wala pong mga 30 minutes lang, Your Honor, Mr. Chair. 30 minutes. Okay. So the fact, Mr. Chair, is that there indeed was a meeting in the office of the CIDG station wherein Colonel Garba is one of the main actors of this incident. Ito, inalalagay ko lang po ito sa record para yung buong salaysay ay malaman po ng buong madlang publiko. Para maintindihan po ng publiko na na-corroborate na po yung statement ng resource person na isa at saka yung resource person ni na si Jimmy Fortaleza. So, Mr. Chair, I would direct my questions later on to Colonel Garma. Kasi yung po talaga ang ikang main actor po dito. I just wanted to put in record that indeed there was a meeting that was held in the CIDG station sometime between July and August, and that is where the plan was hatched to kill the 3 Chinese nationals. It was a conspiracy that started from the topmost official of the country all the way down to the lowly officials, pati yung mga gwardya po, kasama po dito sa krimen na nangyari.